Itay, bakit gabi na po nandito pa kayo sa labas ng bahay? Tsaka bakit nakatingala kayo sa langit? Pinagmamasdan niyo ba ang bilog na buwan? Oo, anak. Tingnan mo ang buwan. Bilog na bilog. Pero kulay pula siya. Maraming bituin ang matatanaw sa langit na nagliliwanag din. Pero umaambon. Mainit ang singaw ng paligid. Parang seryoso kayo, Itay ah. Ano naman po ang problema kung bilog ang mapulang buwan ngayon? Isa itong masamang pangitain, Roxanne. Tsak nasasalakay na naman ang mga aswang. Ganito ang panahong gustong-gusto nila. Tay naman, natatakot ako sa mga sinasabi niyo ah. Totoo ang sinabi ko, anak. Matagal na din akong manunugis ng aswang. At alam ko na ang mga kilos nila depende sa panahon at kalagayan ng buwan. Tay, hindi ba sinabi niyo na rin dati na wala na aswang dito sa ating lugar? Dapat ay na nung mga nakaraang taon? Oo. Pero nitong mga nakaraang araw ay napabalitang may naliligaw na naman dito para mambiktima. Tay, parang si Aling Sonia yung sumisigaw ah. Yung kumadrona. Ayun po siya, papalapit sa atin. Si Aling Sonia ka. Halika nga at salubungin natin. Ano bang nangyari, Aling Sonia? Tulugan niyo si Anita. Pagkatapos ko siyang paanakin ay pinasok ng aswang ang bahay nila. Tulungan niyo ako. Balikan natin ang aswang. Ay, ganun po ba? Tama ang kutob ko, Roxanne. Tumawag ka ng mga kapitbahay natin. Mauna na ako ron. Dalian mo! Sige, Itay. Walang hiya kang aswang ka. Mapagsamantala. Dapat sa'yo'y mamatay. Ay, Diyos ko. Patay na ang pag-asawang Anita at Samuel. Kinakain na din ng aswang ang sanggol. Ruben, tagain mo ang halimaw na yan. Talagang papatayin kong halimaw na ito. Walang pusong halimaw. Mamamatay ka! Ah! Ah! Kung mahal mo ang isang tao, hanggang saan ang kaya mong ibigay para sa kanya? Handa mo bang itaya ang buhay mo? Kaya mo bang isakripisyo ito? Pero paano kung ang tao minamahal mo ay iba naman ang gusto? Yan po ang gusto kong itanong sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga giliw nating tagapakinig. Marami po kasing kababalaghan ang nangyari dito sa Capiz noong dekada 70 hanggang dekada 90 na sangkot ang mga kinatatakutang aswang. Pero ang aking naging karanasan sa mga aswang ay nangyari noong ako ay 25 anyos pa lamang. Dekada 90 na po yun. Pero bago ako magpatuloy, nais ko munang magpakilala sa inyo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Roxanne. Tubong Capiz, subalit naninirahan na ngayon dito sa Talavera, Nueva Ecija. Kapag kami ay nag-aani ng palay, ang libangan namin sa bukid ay ang pakikinig ng mga drama sa YouTube hanggang isang beses napakinggan ko sa inyong serye ang kwento ng ating mga kababayan. Kaya ako ay nainganyo din na sumulat sa inyo para ikwento ang aking naranasan at sana po magustuhan nyo dahil ito ang totoong nangyari sa buhay ko. Pero bago ako magsimula, gusto ko lang tanungin ng ating mga tagapakinig. Maniniwala ba kayo na mayroong aswang na kagaya ng katawan ng isang kobra na kahit tadtad na ng sugat ang buong katawan ay nabubuhay pa? Ang traidor, hindi ko siya tinamaan! Mga kasama! Nakalabas na ng bahay ang aswang! Habulin niyo siya! Hayun ang aswang! Tumatakas siya! Habulin niyo! Oh, bakit nandito ka pa, Aris? Sundan mo na sila, naroon ang aswang! Para sa'yo, Roxanne! Huhulihin ko ang aswang na yun! Pwede ba, Aris, mamaya na yung pambobola mo? Sumunod ka na sa kanila para makatulong ka. Oo na! Susunod na ako sa kanila! Nang makaalis na ang mga tao ay marahan akong sumilip sa pintuan ng bahay ni na Aling Anita. Kaagad na bumulaga sa akin ang nakahandusay na si Mang Samuel. Naliligo siya sa sariling dugo. Marami siyang mga malalalim na sugat sa katawan, lalo na sa braso at mukha.
Patuloy pa ring sumisirit ang dugo sa kanyang lalamunan dahil sa malaking sugat niyon, gawa ng matatalim na pangil ng aswang. Nang tumingin ako sa papag, naroon naman ang bangkay ni Aling Anita. Namatay din siyang dilat ang mga mata. Makikita sa kanyang mukha ang matinding sindak. Naliligo din siya sa sariling dugo. Ang mas nakakatakot ay wasak na ang kanyang dibdib. Nahuli tayo ng pagdating! Napatay sila ng aswang! Kawawa naman sila, Itay. Mabuti na lang po, nakatakbo kayo, Aling Sonia. Kung nagkataon, napatay din kayo ng aswang. Ay, kasi nagpumasok ang aswang ay kalong na ni Anitang sanggol. Nagmakita siya ni Samuel ay tinaga niya ng itak. Nagpambuno sila kaya nakatakbo ko palabas. Sayang nga lang at di ko nakuha ang kawawang sanggol. Kayong nakapampiktima na Tito Aswang. Tiyak na hindi na naman siya titigil ng paghahasik ng lagim. Sana naman ay mahuli siya ni na Aris. Anong nangyari, Aris? Nahuli niyo ba ang aswang? Hindi po namin inabutan, Mang Ruben. Napakabilis niyang mawala sa dilim. Iniikot na namin yung mga dinaanan niya pero hindi na namin siya nakita. Paano naman kasi ang bagal-bagal mo? Mas inuna mo pang magpa-cute sa akin kaysa humabol dun sa aswang. Roxanne, kahit naman naiwanan ako, mayroon namang nauna sa akin na humabol. Sila nga hindi naabutan ng aswang. Ako pa kaya? Ewan ko sa'yo. Tulungan niyo ako dito. Ayusin natin ang bangkay ng mag-asawa na ito. Kilala niyo ba ang mga kamag-anak nila? Oo, kilala ko ang tiyahin ni Samuel. Ako na ang bahala magsabi sa kanila ng mga nangyari. Sige po, Aling Sonia. Kailangan nilang malaman ang nangyaring ito para sila nang nakakaalam kung anong gagawin sa mga bangkay. Kailangan silang madala sa punerarya. Nasa bayan pa ang punerarya, Mang Ruben. Kapag ganitong panahon, mahirap ang pumunta ron. Baka may aswang pa na makasalubong tayo. Bukas na lang pagsikat ng araw, pumunta ka sa bayan, Aris. Dumiretso ka na rin sa estasyon ng pulis para i-report mo ang nangyaring ito. Sige po, Mang Ruben. Ako nang bahala doon. Matapos naming isara ang bahay ni na Samuel at Anita ay umalis na ang mga tao roon. Nag-uwian na ang lahat. Kinabukasan nga ay mayroon nang dumating na mga pulis kasama si Aris. Kasunod na dumating ang service na ambulansya ng punerarya. Kinuha ang bangkay na mag-asawa. Kinausap naman ni na Itay at Aling Sonia ang mga pulis. Ipinaliwanag nila ang nangyari. Matapos ay umalis na ang mga yon, dala na rin ng ambulansya ang mga bangkay. Kaya naman umuwi na ako sa aming bahay. Noon ako sinalubong ng aking kakambal na si Roxy. Ano nang nangyari, Ate Roxanne? Hayon, kinuha na ng mga pulis ang bangkay ni na Aling Anita at Mang Samuel. Dadali na yun sa bayan. Nakakatakot naman ang nangyari sa kanila. Ang nangyari sa kanila ay pwedeng mangyari sa lahat. Kaya kailangan nating mag-ingat. Mula ngayon ay palagi na nating isasara ng maaga ang ating tindahan. 6:00 pa lang ng hapon ay isara na natin. Tamang sinabi mo, Nay. Para naman maaga rin ako makapagpahinga. Di kung ganun, hanggang 12:00 na lang ako magbabantay ng tindahan. Ikaw nang bantay pagkatapos kumain ng tanghalian. Teka, ang gaya mo naman. Di ba dati 2:00 tayo nagpapalitan sa pagbabantay? Bakit ngayon 12:00 na? Kasi dati 9:00 ka nagsasara. Pero ngayon 6:00 lang. Kaya tama lang yon. 6:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali ako. Ikaw naman, 12:00 hanggang 6:00. Tama ba, Nay? Tama ang Ate Roxanne mo. Pantay lang ang oras nyo kaya huwag ka nang magreklamo. Kung gusto mo palit tayo, ikaw sa umaga, ako sa hapon. Ayoko nga. Alam mo naman na tanghali na akong magising Ganun naman pala Huwag ka na magreklamo dyan. Ikaw na magbantay at matutulog lang ako. Lampas na 12:00 Walang nagawa si Roxy. Padabog siyang nagpunta sa aming tindahan. Ako naman ay nahiga sa mahabang upuan na nasa salas namin. Dahil sa puyat ng nakaraang gabi ay madali akong nakatulog. Mahabang oras ang lumipas. Madilim na nang ako ay magising. Nagluluto na ng hapunan si Inay kaya tinulungan ko na siya. Nang makapaghanda na kami ng hapunan sa lamesa,
Lumabas ako ng bahay para tawagin si Itay. Noon naman napadaan ang mga nagkakagulong tao. Tay, nagkakagulo mga tao. Aris, anong problema? Naku, magandang gabi po, Mang Ruben. Magandang gabi din sa'yo, Roxanne. Kasama mo pala ang Itay. Anong itay ang pinagsasabi mo, Aris? Ha? Ay, sabi ko, Itay mo. Ano nga po ulit yun, Mang Ruben? Ay sabi ko, bakit nagkakagulong mga tao? Meron po kasing nahuli na matandang babae. Nakasilip sa pintuan ng bahay ng tiyahin ni Romel. Buntis po yung tiyahin niya. Sabi niya, aswang daw po yun. At gustong biktimahin ang tiyahin niya. Saan ba nila dadalhin yung matandang babae? Sa plaza po. Sige po, punta tayo sa plaza. Tay, tingnan nga natin yung sinabi nila aswang. Punta tayo sa plaza. Bakit aalis pa kayo? Nakahanda ng hapunan. Saan ba kayo pupunta? Pupunta lang kami sa plaza sandali. Titingnan namin yung nahuli daw na aswang. Naku, Nay. Aalis sila Itay at Ate Roxanne. Sasama ka din ba? Sumama ka na rin. Sarado naman ang tindahan eh. Tingnan natin kung totoong aswang nga ang nahuli nila. Sumunod nga kami sa mga tao papunta sa plaza. Pagdating namin doon, nagkakagulo na sila. Nakatali ang mga kamay ng matandang babae sa likuran. Nakaluhod sa lupa. Ang mahaba niyang buhok ay tumatakip na sa mukha. Ang ibang mga kalalakihan ay naglalagay na ng mga tuyong kahoy sa paligid ng matandang babae. Lumapit sa kanya si Itay. Hinawakan niya ang matandang babae at di nagtagal, kinalagan niya ng tali ito. Mang Ruben! Bakit kinalagan ninyo ng tali ang matandang yan? Baka sagpangin kayo niyan! Sandali lang mga kasama, huminahon kayong lahat. Huwag kayong maging padalos-dalos. Huwag kayong basta na lang humahatol ng walang sapat na katibayan. Mang Ruben, ang matandang yan ay isang aswang. Hinuli ko na siya agad. Kesa mangyari pa sa tiyahin ko ang nangyari kina Samuel at Anita. Paano mo naman na-tiyak na aswang nga ang matandang ito? Nakita mo bang meron siyang pangil? Nagbago bang anyo niya? Hindi po eh. Basta nang makita ko siyang umaaligid sa bahay ni Natchang, hinuli ko na agad. Sa tingin niyo ba, Mang Ruben? Hindi aswang ang matandang yan? Bago niyo siya husgahan, kailangan muna nating makatsak kung isa nga siyang aswang. At ang unang dapat niyong malaman, ang aswang ay takot sa asin at sa bawang. Nalalapnos ang kanilang balat kapag nalagyan ng asin, kaya napapaso sila. Sige Mang Ruben, lagyan ninyo ng asin ang palad ng matanda na yan at malalaman ninyo na tamang sinasabi ko. Sige na, Mang Ruben. Tutulungan ko kayo. Inang, hindi kita kilala. Pero ayokong magkamali ng paghatol ang mga taong narito. Kung narinig mo ang aking sinabi, patunayan mo sa lahat na hindi ka aswang, kagaya ng sinasabi nila. Oo nga, Manang. Ibukas mo yung palad at hawakan ng asin at bawang na ilalagay namin ni Mang Ruben. Pigil ang hininga ng lahat nang ibukas ng matandang babae ang kanyang dalawang palad. Ibinuhos ni Itay ang asin sa palad ng matanda at sa kabilang palad naman, inilagay ni Aris ang bawang. Hinawakan niyo ng mahigpit ng matanda. Ang lalo pang ikinagulat ng lahat ay ibinuhos ng matanda sa kanyang ulo ang asin para patunayan na hindi siya aswang. Hindi siya takot doon kasi hindi naman nalalapnos ang kanyang balat. Nang muli siyang kinausap ni Itay, nalaman namin na siya si Aling Carmen, ang ina ni Anita. Naligaw siya ng pinuntahan kaya doon napunta sa bakuran ng tiyahin ni Romel. Mga kasama, isang malaking pagkakamali ang ginawa niyong pananakit at pagbibintang sa kanya. Hindi siya isang aswang. Pasensya na po kayo, Aling Carmen. Kinabahan kasi ako eh. Pasensya na kung hindi ako nakinig sa mga paliwanag ninyo kanina. Bira ka naman, pare.
Akala ko pa naman magiging bida ka na kasi. Nakahuli ka ng aswang. Sablay din pala. Ayusin mo naman sa susunod. Uy, ikaw ha? Manahimik ka na lang kung wala kang sasabihin maganda. Sa totoo lang, ay mas mabuti ng maagap kaysa palaging kulelat. Ako kasi pare, kapag kumilos pinag-iisipan ko munang mabuti. Hindi ako padalos-dalos. Tama yun, Roxanne, hindi ba? Tama naman si Romel. Mabuti na yung maaga para kung ano man ang pwede mangyari sa susunod, mapipigilan ka agad. Ganon? Ibig sabihin, ayos lang kahit pumalpak? Oo, kaya yun ang gayahin mo sa susunod. Di ba, Romel? Salamat, Roxanne. Roxy, nandito ka pala. Pasensya ka na ha. Nagkamali ako. Akala ko tamang nahuli ko, hindi pala. Ganun naman talaga. Wala namang tao na palaging tama. Tayo nang umuwi na, nagugutom na ako. Umalis na si Roxy. Hinatak na niya ang kamay ni inay. Nakita ko na napakamot na lang ng ulo si Romel habang nakatingin kina Roxy. Nang mapatingin sa akin si Romel ay ngumiti ako ng matamis pero nagkibit balikat lang siya at muling tinanaw niya si Roxy. Tapos umalis na rin siya. Nang lapitan naman ako ni Aris para kausapin ay kaagad akong tumalikod. Roxanne kasi ganito yon. Pambihira. Pinalikuran na ako. Tayo na po, Itay. Baka lumamig na ang pagkain natin. Aris, ikaw na nga bahala dito kay Aling Carmen. Ihatid mo sa bahay ni na Kapitan Celso. Bakit po ako? Dapat ay si Romel ang tumulong sa kanya para makabawi siya sa ginawa niyang pananakit. Wala na nga si Romel eh. Umalis na kaya ikaw nang tumulong sa kanya. Dalhin mo siya kay Kapitan Celso para kung ano man ang maging reklamo ng matanda ay maayos. Ipatawag yung mga nanakit dyan kanina. Ganun po ba? Sige po. Oh, nasa na yung mga matatapang dito kanina na nagsasabing aswang si Aling Carmen? Yung mga nakita ko na ng bato at pumalo sa kanya. Kailangan niyo itong panagutan. Natahimik ang mga taong naroon. Humugos ang mga bulungan. Yung mga nagpapasikat kanina nakatulong daw sila ni Romel sa paghuli sa aswang ay panay na ang tanggihan ngayon. Yung mga may hawak na bato at pamalo ay biglang binitiwan at isa-isang nag-alisan hanggang sa kami na lang nila Aris ang natira doon. Napilitan si Aris na siya na ang maghatid kay Aling Carmen sa bahay ni Kapitan Celso. Kami naman ni Itay ay umuwi na. Pinainit ko na lang ulit itong sabaw ng sinigang na bangos. Lumamig na eh. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Lumamig ang pagkain natin dahil sa nangyari. Ayos lang yun. Mabuti nga at sumunod tayo sa plaza. Nailigtas pa natin sa galit ng mga taong isang matandang inosente. Kung medyo nahuli pa tayo ng pagdating, baka mas grabe pang ginawa nila dun sa matanda. Kasi naman po nakakatakot naman kasing tingnan si Aling Carmen. Sobrang haba na buhok niya tapos ayaw niyang itali. Nagsuot pa ng purong itim na mahabang damit. Kahit naman sino makakita doon mapagkakamalan siyang bruha. Hindi pa rin dapat nahusgahan ang isang tao sa panlabas lang na anyo. Katulad nun. Naligaw lang pala yung matanda. Sinakta na nila. Tsak na magrereklamo yon at magkakaroon sila ng pananagutan nun. Tama si Itay. Di bali kung nakita nila na may pangil yung matanda o kaya ay nasaan yung aswang at merong pinatay. Kahit mapatay nila yon, wala silang magiging pananagutan. Kung ganun ay, maaari po bang makulong si Romel, Tay? Depende yon sa magiging reklamo ng matanda. Pero kung aayusin ni Romel ang problema, halimbawa ay bilhin niya ang mga gamot na kailangan ng matanda at bayaran ng perwisyong nagawa niya, baka makipag-areglo na yon. Sa sinabing yun ni Itay, mayroon akong ideya na naisip. Matapos kaming kumain, lumabas ako ng bahay nang hindi nagpapaalam kina Itay. Nagpunta ako sa bahay ni na Kapitan Celso. Naabutan ko na nga na naroon pa si Aling Carmen at nagrereklamo laban kay Romel. Kinausap ko siya na huwag nang sampahan ng reklamo si Romel
sasagutin na lang ni Romel ang pagpapagabot niya at babayaran ng danyos o perwisyong nagawa sa kanya. Bakit ikaw ang nakikipag-usap sa kanya imbis na si Romel? Tay, paano niyo nalaman na dito ako? May napansin na kita kanina habang kumakain tayo. Alam ko na ang naiisip mo, Roxanne. Lagi mong iniisip si Romel. Hindi mo naisip na delikado na ang panahon ngayon. Lumabas ka pa. Alam mo naman na hindi pa nahuhuli ang aswang na pumatay kina Anita at Samuel, hindi ba? Pasensya na po, Itay. Alam ko naman kasi na hindi niyo ako papayagan kung magpapaalam pa ako. Huwag mo nang uulitin to, ha? Opo, Itay. Pasensya na po ulit. Kapitan Celso, ano po bang magiging desisyon nyo dito? Depende yun sa magiging pag-uusap nila Aling Carmen at Romel. Kaya ipinatawag ko na siya sa isa kong tanod. Baka sa mga oras na ito ay paparating na din yun. Magandang gabi po, Kapitan Celso. Mang Ruben, nandito po pala kayo? Napasugo din ako dito kasi biglang nawala si Roxanne sa bahay. Nang maabutan ko dito inaareglo itong si Aling Carmen. Naisip ko na si Roxanne yata ang abogado mo. Nako, pasensya na po, Mang Ruben. Ang totoo po, ay hindi ko naman alam ang ginawa ni Roxanne. Naupo si Romel sa upuang malapit sa akin. Kaya habang nagpapaliwanag siya ay nagkakadikit ang aming mga braso at paminsan-minsan ay nagkakatinginan kami ng malapitan. Lalo akong nakadama ng kakaiba sa kanya. Lalo ko siyang nagustuhan. Lihim akong kinikilig pero hindi ako nagpahalata sa mga naroon, lalo na nga at nakikita kong nakatingin sa amin si Itay. At makalipas nga ang mahabang pag-uusap ay nakahinga ako ng maluwag dahil nangyari ang sinasabi ko kay Kapitan Celso. Kaya nang matapos ang usapan ay sumabay na sa amin ni Itay pauwi si Romel. Nang makarating kami sa bahay ay nauna nang pumasok si Itay, kaya nakapag-usap kami ng sarilinan ni Romel. Maraming salamat sa iyo, Roxanne. Dahil sa mga ginawa mo, ay nawala ang galit sa akin ni Aling Carmen. Ayos lang yun, Romel. Ginawa ko lang naman yun para hindi ka na magkaroon ng malaking problema. Mahirap kasi kapag merong kaso sa barangay. Kapag hindi na ayos, baka mapunta pa sa pulis. Ang galing mo talaga makipag-usap. Paano kaya ako makakabawi sa iyo? Ikaw, kung anong naisip mong paraan kung paano ka babawi, nasa sayo yun. Alam ko na. Mag-picnic na lang tayo bukas. Dun sa ilog. Di ba nga, malinaw at malinis ang tubig? Masarap maligo dun. Picnic? Maligo sa ilog? Oo. Araw naman yun. Wala naman sigurong aswang na maliligaw kapag ganun. At saka maraming tao ang naliligo dun kapag ganitong tag-init. Sige, magluluto na lang ako ng pagkain natin. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang magdadala ng babaunin natin. Babawi nga ako sa ginawa mo, di ba? Ganun ba? Sige, maganda yan. Isama na rin natin si Roxy. Kaya ako naman napapayag yun sumama. Gusto mong isama natin si Roxy? Akala ko ba tayong dalawa lang mag-picnic at maligo? Mas magandang mas marami, mas masaya. Parang naririnig kong pangalan ko na pinag-uusapan niyo Oo, Roxy. Magpipiknik kasi kami ni Roxanne bukas. Naisip ko na yayain ka din para masaya. Roxy, di ba wala ka namang hilig sa mga ganong lakad? Ate Roxanne, gusto ko rin ng mga ganun, no? Kailan ba yan, Romel? Sasama ako? Bukas na yun. Magpapaluto ako ng babaunin natin. Blowout ko yun dahil naayos naman ang problema ko kay Aling Carmen. O paano? Sundayin ko kayo bukas, ha? Sige, Romel. Sige, bukas na lang. Nakaramdam ako ng pagkadismaya pero hindi ko na lang ipinahalata sa kanila. Nang makaalis na si Romel ay pumasok na ako sa aking kwarto at nahiga. Napapaidlip na ako nang mapabalikwas paano ay nakaramdam ako ng kakaiba sa paligid ng aming bahay. Nakarinig ako na parang mayroong kumakamot sa bintana ng aking kwarto kaya marahan akong bumangon at sumilip sa siwang ng bintana.
Wala naman akong nakita sa labas. Kasunod yun ang mahinang yabag sa aming bubungan. Mabuti na lang at yero na yun. Lumabas ako ng kwarto, nakita kong hawak ni Itay ang sumpak niya, isa yung homemade shotgun na single shot lang. Tay, parang meron naglalakad sa bubungan natin. Alam ko, mabigat ang mga yabag niya. Imposibleng pusa lang yan. Si Roxy nasan siya? Gising po ako, Itay. Narinig ko rin ang yabag sa bubungan natin. Ano kaya yun, Ruben? Pusa lang ba yun? Parang nayuyupi ng yero natin tuwing hahakbang siya. Sa palagay ko yan ang aswang ng biktima kina Samuel at Anita. Binalikan ako dahil nakialam ako sa kanya. Ganyan talaga ang ugali ng mga aswang. Anong gagawin natin, Itay? Makiramdam lang tayo sa paligid. Humanda kayo para kung sakaling pwersahan din siyang pumasok dito sa ating bahay, ay magagawa nating labanan siya. Tay, para may bumagsak sa bandang likuran nitong bahay natin. Tumalon na siya mula sa bubungan. Roxanne, kunin mo ang mga itak na nakasabit sa kwarto ko. Sige po, Itay. Mabilis akong pumasok sa kwarto ni na Itay. Nang makita ko ang itak na naroon nakasabit kasama ang bayna ay kaagad kong kinuha yun. Lalabas na sana ako nang marinig ko ang kaluskos sa labas ng bintana, parang pinipilit yung buksan. Napansin ko na pwersahan talaga yung hinahatak palabas, kaya ang kandado na mahabang pako ay malapit nang maalis. Kaya lumapit nga ako para ayusin ulit ang kandadong pako, pero bumigay ang bintana ng aming bahay at nabuksan yun. Napaatras ako at lumayo sa bintana. Hindi na ako makagalaw. Nakatingin na lang ako sa nakabukas na bintana. Nanatiling tahimik naman sa labas, pero natatakot akong lumapit para isara ang bintana. Pero bigla ay mayroong parang mahabang goma ang pumulupot sa aking leeg. Hinahatak ako palabas ng bintana. Noon ko natiyak na dila yun ng aswang. Sa takot ko ay nabitawan ko ang itak. Itay! Tulong! Inay! Inay! Oh, Diyos ko! Roxanne! Ruben! Tulungan niyo kami! Lumabas siya ng bahay niya! Tulungan niyo ako, Nay! Ang itak na bitawan ko, kunin niyo! Putulin niyo ang dila nitong aswang! Kung ganun, dila pala yan ng aswang, ha? Humanda ka sa akin ngayon! Puputulan kita! Kusa kang binitawan ng dila ng aswang, Ate Roxanne. Binaril na kasi siya ng Itay mo. Hango lang yang yon. Grabe ang pagkakasakal sa akin. Muntik na akong di makahinga. Roxanne, ayos ka lang ba, anak? Opo, Itay. Dasa na po ang aswang. Nakatagpo siya. Pero alam kong malubhang naging tama niya. Bala ng shotgun ang ginagamit ko sa sumpak na ito, kaya tsak na nasugatan siya. Noon naman nagdatingan ang mga tao na nakarinig ng malakas na putok ng sumpak ni Itay. Armado rin ng mga itak at sibat ang mga tao. Ang iba nga ay palakol pa ang dala. Lahat sila ay kaagad na lumapit kay Itay. Nangunguna si Aris. Natuwa ako noong una, pero nang papansin ko na sandok ang dala niya, muli akong nadismaya. Talagang alerto ka rin, ha, Aris? Oo naman, basta pag-uusapan ay tungkol sa'yo, palagi akong alerto. Kaya lang kung inabutan niyo pa yung aswang, ano naman ang magiging panlaban mo sa kanya? Di itong sandok. Naku, bakit nga sandok ang dala ko? Ano magagawa ng sandok? Kung makakaharap mong aswang, baka pagtawanan ka pa niya. Kasi nagmamadali ako lumabas ng bahay. Sandok pa lang nakuha ko. Sugatan na ang aswang, mga kasama. Ayan ang patak ng kanyang dugo. Alam ko na hindi pa siya nakakalayo. Habulin natin siya! Tama si Itay. Samantalahin na natin ang pagkakataon may sugat siya para madali nating mahuli. Tayo na po. Roxanne, sasama ka pa sa pagtugis sa aswang? Delikado yun. Oo, kasi gaganti ako sa kanya sa ginawa niyang pananakal sa akin. May dala akong itak. Ikaw, wag ka na sumama kung sandok lang yung dala mo. Ikaw naman masyado kang high blood. Aling Chayong, meron pa po ba kayong itak dyan? Baka pwedeng pairam naman. Aalalahin ko lang tong si Roxanne. Wala nang itak. Samurai ang nandito. Roxy,
kunin mo nga sa kwarto namin ang itay mo. Opo, inay. Oh, heto na, Aris. Sundan mo na sila. Bantayan mong mabuti ang anak ko, ha? Oo naman po. Sige po, alis na ako. Nagmamadali nga na sumunod sa amin si Aris. Nagulat pa ako nang lumapit siya sa akin. Ngumiti siya ng matamis at ipinakita ang hawak niyang samurai habang ang sandok na dala niya kanina ay nakalagay naman sa bulsa niya sa likuran. Ewan ko pero lalo akong naiinis sa kanya kapag ganoon. Para siyang komedyanteng pulpul kung tawagin sa aming lugar. Yun bang siya lang ang natutuwa sa mga kilos niya. Panay ang ngiti niya sa akin at pagpapakyut. Pwede ba, Aris, talasan mo yung mga mata mo? Hanapin mo yung aswang, hindi yung puro akong tinitingnan mo. Siyempre tinitingnan kita kasi baka sa bandang likuran mo lumabas ang aswang. Mabuti na yung palagi kong handa. Sus, palasot ka pa. Sabi ko na nga ba hindi pa siya nakakalayo. Ayun ang aswang. Habulin natin! Talas talaga ng mga mata ni Mang Ruben, no? Nakita agad ang aswang. Mga kasama! Paligiran natin ang aswang! Huwag ka masyadong agresibo, Aris. Mag-iingat ka dahil totoong aswang yan. Pumapatay talaga yan ng tao. Alam ko naman po yun, Mang Ruben. Kaya akong tatapos sa aswang na to. Hindi naman ako kagaya ni Romel na hindi aswang ang nahuli. Pasikat ka, dinamay mo pang wala dito. Tatapusin kitang walang hiya ka! Naku po, Aris, di mo siya tinamaan. Umilag ka! Susunggaban ka! Ang bihira ka talagang aswang ka! Bakit ka umilag? Nakakainis ka! Sabi ko na nga sa'yo na tunay na aswang yan. Hindi yan basta susuko. Hindi siya basta mapapatay. Napapahiya na ako sa loko na to Umanda ka sa akin ngayon! Nang muling sugurin ni Aris ang aswang at tagain ay muli yung nakaiwas. Binalyan yun si Aris kaya natumba siya. Noon nagkaroon ng pagkakataon si Itay na muling paputukin ang hawak na sumpak. Muling tinamaan ang aswang kaya napaluhod yun. Kasunod yun ay nagliparan ang mga sibat ng mga taong nakapaligid sa aswang. Yun ang dahilan kaya bumagsak yun at namatay. Kaagad namang tumayo si Aris. Walang hiya ka! Papatayin kita! Patay na ang aswang? Oo, patay na. Tapos ng laban kaya kumalma ka na. Mang Ruben naman, bakit naman tinapos nyo agad? Hindi nyo man lang ako tinirhan. Ibinigay na nga namin ang lahat ng pagkakataon sa'yo. Pero wala ka namang nagawa laban sa kanya. Muntik ka pa ngang madisgrasya, hindi ba? Kaya bago pa siya makatakas ay tinapos na namin. Ay nako, puro ka lang kasi yabang. Inuuna mo pang kahambugan ng bibig mo kaysa sa kilos ng katawan mo. Mauna na nga po ako, Itay. Sige, umuwi ka na. Sabihin mo sa inay mo na aayusin lang namin ito at uuwi na rin ako. Mang Ruben, sasabayan ko na po si Roxanne. Sige, Aris, samahan mo siya. Ikaw nang bahalang magpasensya sa kanya. Minsan ay ganyan talagang ugali niya. Opo, alam ko po yon. Sige po, susundan ko na siya. Roxanne! Roxanne! Ano na naman? Ba't sinundan mo pa ako? Iatid na kita sa inyo. Nagpaalam na ako sa Itay mo na sasabayan kita. Pwede ba, Aris, tigilan mo na nga tong ginagawa mo? Hindi mo ba napapansin na hindi ako natutuwa? Lalo lang ako naiinis. Pero gusto kita, Roxanne. Mahal kita kaya ako nagkakaganito. Pero hindi kita gusto. Sana maintindihan mo yun. Bakit? Ano ba kasing hanap mo sa isang lalaki? Baka naman makakaya ko pang gawa ng paraan yun para magustuhan mo ako. Lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki, wala sa'yo yon. Kaya pwede ba tigilan mo na ako? Humanap ka na lang na ibang babae na liligawan mo. Dahil ba yung kay Romel? Oo, dahil yun sa kanya. Dahil ang mga lalaking kagaya niyang pangarap ko. Pero gusto ko rin ba ni Romel? Katulad din bang nararamdaman mo ang nararamdaman niya? Oo naman. Kasi nga bukas niyayaya niya akong maligot mag-picnic kami para makabawi siya sa ginawa kong pakikipag-usap kay Aling Carmen para magkasundo sila. Swerte naman pala ni Romel. O ngayon, alam mo na. Pwede ba tigilan mo na ako? Huwag mo na akong sundan kaya ko namang umuwi. Sige, umuwi ka na. O bakit kasi sunod ka pa ng sunod? Natural pupunta ako sa bahay niyo. Isasauli ko kay Aling tsaka yung tong samurai na hiniram ko. Sa akin mo na lang ibigay, ako na mag-uuwi.
Bakit? Ikaw ba si Aling Chayong? Sa'yo ko ba ito hiniram? Hindi naman, hindi ba? Kaya pupunta ako sa inyo sa ayaw at sa gusto mo. Kung ayaw mong sumabay sa akin, ayos lang. Bahala ka na nga, para-paraan ka rin eh. Iniwanan ko na si Aris, pero nakabuntot pa rin siya sa akin hanggang sa makauwi ako ng bahay. Hinintay ko na iabot niya sa akin ang samurai pero nanatili lang siyang nakatayo at nakatingin sa ibang direksyon. Kaya kinatok ko na ang pintuan. Di naman nagtagal ay narinig ko ang mga yabag na papalapit sa pintuan. Nang bumukas yun, nakita ko ang aking inay. Nagbalik ka na. Nasaan ang itay mo? Nandun pa po sa kakahuyan ay. Nasukol kasi at napatay yung aswang eh. Aayusin daw muna nila yung kaya nauna na ako umuwi. Salamat naman at sinamahan mo si Roxanne, Aris. Opo. Sumabay na ako habang pauwi si Roxanne. Para isauli ko itong samurai nyo. Marami pong salamat, Aling Chayong. Alis na po ako. O siya, sige, mag-iingat ka rin sa iyong pag-uwi, iho. Opo, Aling Chayong. Sige nanay, sara niyo na po ang pintuan. Baka mamaya pa umuwi ang itay. Oh, bakit parang matamlay ka? Hindi maipinta ang mukha mo. Paano naman kasi ang kulit-kulit ni Aris? Di ko na nagugusto ng palagi niyang pagsunod-sunod sa akin. Mabait naman si Aris Ano bang masama dun? Di ba mga bata pa kayo ay magkakilala na kayo? Nanliligaw po siya sa akin. Hindi ko naman siya gusto. Hindi siya lalaking pangarap ko. Sabihin mo nang maayos sa kanya. Kung wala ka talagang nararamdaman para sa kanya, huwag mo siyang paasahin. Ay, sinabi ko na nga po, kaya lang talagang ang kulit niya. Nagpapakitang gilas pa sa inyo ni Itay, akala naman niya, makukuha niya ako sa ganun. Hindi mo naman siya masisisi, Roxanne. Ganun talagang nagmamahal. Ang itay mo nga ang tagal akong niligawan noon. Nung una ay ayaw ko din sa kanya, pero napaamo niyang puso ko. Magkaiba naman po tayo, Inay. Kaya yung nangyari sa inyo ni Itay, hindi po mangyayari sa amin ni Aris dahil iba yung gusto ko. Sino bang nagugustuhan mo? Si Romel po, Inay. Siyang gusto ko eh. Bukas po nagyayaya siya mag-swimming kami at mag-picnic. Oo nga, Nay. Ngayong wala ng aswang, pwede na ulit gumala nang hindi ako matatakot. Kasama ako sa picnic bukas. Ay, ganun ba? Ay, di sige. Ako na lang munang magbabantay sa tindahan bukas habang wala pa kayo. Nang tumingin sa akin si Roxy at ngumiti ng makahulugan ay bigla akong kinabahan. Pero ayaw ko namang mag-isip ng masama sa aking kapatid kaya hindi ko na yun pinansin. Nagpunta na ako sa aking kwarto at nahiga. Malalim na ang gabi kaya madali rin akong nakatulog. Hindi ko na nga namalaya ng pag-uwi ni Itay dahil nang magising ako ay mataas na ang sikat ng araw. Paglabas ko ng kwarto, gising na rin sina Inay at nag-aalmusal na sila. Ate, magkape ka na muna. Mamaya na lang. Maliligo muna ako. Nako, wag ka nang maligo. Hindi ba ilog din naman ang pupuntahan nyo? Maliligo din kayo doon. Kaya mas mabuti pa ay magkape ka na lang para naman mainitan niyang sikmura mo. Tama ang inay mo. Halika na at sumabay na kumain sa amin. Nagluto pa naman ang inay mo ng taing at itlog na paborito mo. Sige po. Gusto mo bang ipagtimpla pa kita ng kape, Ate Roxanne? Aba, ano nakain mo, Roxy? Parang naninibago ako sa iyo Sus, ko naman. Sabihin lang natin na napuyat at napagod ka rin sa paghabol sa aswang kagabi. At dahil wala nang aswang, tuloy ng lakad natin ni Romel. Ganun ba yun? Huwag ka magpasaway sa akin mamaya Baka mamaya mag-inarte ka na naman doon na parang bata. Hindi na ako bata, dalaga na ako. Marami na nga nanliligo sa akin Pero hindi ko naman gusto. Basta ang maipapayo ko sa inyong dalawa, piliin niyo yung lalaking mahal kayo. Hindi yung kayo lang ang magmamahal. Hindi maganda kapag ganon. Hindi kayo magiging masaya. Opo naman palagi kong tatandaan ang mga sinabi niyo. Naputol ang aming pag-uusap nang marinig namin ang boses ni Romel na tumatawag.
Kaagad akong tumayo sa upuan at lumabas ng pintuan. Nakita ko na mayroon ng dalang basket si Romel na may lamang mga pinggan at baso. Nakita ko rin ang mga hinog na mangga at saging at sa kabilang kamay naman, ang bayong na sa tingin ko ay puno din ng laman na mga pagkain. Romel, ang aga mo ah. Mas maganda ng maaga para makapaligo tayo ng mahabang oras. Si Roxy, nakahanda na ba? Oo, gising na rin siya, kumakain lang. Tapos na akong kumain, nakahanda na rin ako. Aalis na ba tayo? Ha? Oo sana kung nakahanda ka na. Sige, tayo na. Ate Roxanne, yung bisan mo kunin mo na. Ako meron na dito sa dala kong bag. Sige, sandali lang Romel ha. Ay nako, ang tagal talaga ni ate. Kahapon ba ito pinag-uusapan tapos hanggang ngayon hindi pa pala nakahanda? Ay. Saglit lang Romel hintayin natin si ate. Oo, ayos lang Roxy. Hintayin natin siya. Malapit lang naman ang ilog Habang kumukuha ako ng damit at tuwalya, naririnig ko ang masayang pag-uusap ni na Romel at Roxy. Nang lumabas ako ng kwarto ay nagpaalam na ako kina Itay at Inay. Nagbilin si Itay na huwag kaming masyadong maging kumpiyansa sa paligid kaya dinala ko pa rin ang benditadong itak. Lumabas na ako ng bahay kaya umalis na kami ni na Romel. Kalahating oras ang nilakad namin bago kami nakarating sa ilog. Natuwa kami nang makitang malinaw at malinis pa rin ang tubig sa ilog kahit na maraming naliligo at naglalaba roon. Kaagad kaming nagpunta sa isang malaking puno. Doon namin iniwanan ang aming mga damit at pagkain. Sandali muna Roxy, huwag ka munang umupo dyan. Marurumihan ang shirts mo May dala akong panlatag na magagamit natin. Ganun ba? Mabuti naman kung may dala ka. Oh, ayan, nakalatag ng malaking kumot ko. Pwede ka nang maupo, Roxy. Ikaw din, Roxanne. Salamat Romel. Alam mo, ang tagal na rin mula nang huli ako maligo dito. Oo nga Ako rin. Hindi na rin ako napupunta rito mula nung nakaraang taon. Lalo na nung laganap ng mga gumagalang aswang dito sa ating lugar at mga karatig baryo. Siyempre, kailangan natin mag-ingat. Kagabi nga may sumalakay sa aming aswang. Mabuti na lang nasukulat na ang patay ni na Itay. Kaya hindi na ako takot gumala ngayon. Mabuti naman kung ganon. Kasama mo naman ako, Roxy. Wala kang dapat na ikatakot kasi pagtatanggol kita. Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. Matapang ka Baka gusto mo na maligo. Lusong na tayo sa tubig. Masarap ang maligo ngayon kasi mataas ang araw. Sige, tayo na. Ikaw din, Roxanne. Maligo na tayo. Oo, sige. Nang tumayo si Romel at alalayan niya ang kapatid kong si Roxy para makatayo at magkahawak kamay silang tumakbo palayo sa akin, nakaramdam ako ng pagsiselos. Ang kirot ng aking dibdib dahil ngayon ay tiyak ko na sa aking sarili na ang kapatid ko nga ang gusto ni Romel. Nakita ko ang sigla niya habang naliligo sila ni Roxy. Nakaramdam naman ako ng inggit kay Roxy. Panay na lang ang buntong hininga ko habang pinapanood sila. Roxanne! Halika na! Maligo ka na rin! Oo nga, Ate Roxanne. Halika na. Sige, nandiyan na ako. Bakit parang hindi ka masaya, Roxanne? Hindi ba nag-usap na tayo na para sa'yo to? Oo nga naman, Ate Roxanne. Kaya halika na. Malamig kasi ang tubig, parang bigla akong gininaw Kayo na lang kaya maligo. Doon na lang ako sa ilalim ng puno. Babantayan ko yung mga gamit pagkain natin. Sige, ikaw ang bahala. Nahirap naman na pilitin ka namin ni Roxy. Kung masama ang pakiramdam mo, baka lagnatin ka pa. Oo nga naman, ate. Romel, unahan tayo sa paglangoy papunta ron, no? Sige, ang matalo mo parusa Kaya bilisan mo. Hindi mo ako matatalo kasi mauuna na ako sa'yo. Hindi ko matiis tingnan ang kasiyahan nilang dalawa. Talagang nakakaramdam ako ng matinding kirot sa aking dibdib. Nagsiselos ako kay Roxy dahil nasa kanya ang atensyon ni Romel. Kung wala lang sana si Roxy, dapat ay masaya ako.
pero ngayon ay masama ang loob ko. Nadagdagan pa yon nang lumapit sa akin si Romel nang kumuha ng saging na hinog sa basket. Roxanne, pagpapaalam ako sa iyo bilang nakatatandang kapatid ni Roxy ha. Ano naman na ipagpapaalam mo? Mahal ko ang kapatid mo kaya gusto ko ring mapalapit sa iyo. Tulungan mo naman ako mapasagot siya oh. Mahal mo kapatid ko? At gusto mong tulungan kita? Oo. Pangako. Magiging mabuti ako sa kanya. Hindi ko siya sasaktan. Kaya huwag ka mag-alala para sa kanya. Sa bagay na yan ang kapatid ko lang makakapag-desisyon. Di ko naman sakop ang pag-iisip niya Kaya kung gusto mo siya at mahal mo, magsabi ka sa kanya. Sige. Salamat sa payo mo ha. Kahit maghintay ako ng matagal, ang mahalaga ay alam mo nang damdamin ko para sa kapatid mo. Kakausapin ko rin ang mga magulang mo tungkol dito. Ikaw ang bahala. Nang tumalikod si Romel, dala ang 2 piraso ng saging ay tinanaw ko pa siya hanggang sa makarating kay Roxy, kung saan binalatan pa niya ang isang saging at isinubo kay Roxy. Parang sasabog ang aking dibdib, hindi ko na maitatago na nasasaktan ako. Nangilid na ang aking luha at tuluyang umagos, kaya bago pa nila mapansin ang aking pagluha, tumalikod na ako. Naglakad ako palayo habang umiiyak. Noon lumapit sa akin si Aris na palagi pa din palang nakasunod sa akin. Roxanne, uuwi ka na ba? Ihatid na kita. Aris, ang sakit pala no. Nanamdaman ko rin yung sakit dinulot ko sa'yo. Ganito pala ang pakiramdam ng tao kapag yung taong mahal mo iba naman ang gusto. Ang sakit sa dibdib. Ang hindi ko matanggap. Bakit ang kapatid ko pa? Nalaman ba niya na gusto mo siya? Sinabi mo bang mahal mo siya? Hindi ko na nagawang sabihin ng bagay niyo dahil siya na mismo nagsabi sa akin na tulungan ko siya kay Roxy. Sinabi niya na mahal niya ang kapatid ko. At ipapaalam na din niya sa aking magulang. Roxanne, madalas banggitin ng tatay ko sa akin na bahagi na ng pag-ibig ang kabiguan. Kailangan may masaktan pa, may sumaya. Minsan talaga ganun ang buhay. Hindi lahat ng gusto mo ay napapasayo. Aris, pwede ba samahan mo ako umuwi sa amin? Di na magandang pakiramdam ko Oo, Roxanne. Halika. At iatid na kita sa inyo. Makakaya mo bang maglakad? Oo, kaya ko naman. Kung hindi mo kayang lumakad pwede naman kitang pasanin. Gusto mo ba? Sige, pwede ba? Pakiramdam ko kasi nangihina ng tuhod ko. Pumasan nga ako kay Aris at sa balikat niya, doon ako umiyak. Tahimik lang na naglakad si Aris. Pinabayaan niya lang ako, pero nararamdaman ko ang kalungkutan niya dahil sa nangyari sa akin. Paano nga ay panay ang buntong hininga niya. Tuloy-tuloy siyang naglakad. Nang maputol ang suot niyang tsinelas ay hindi na niya pinansin. Iniwanan na niya yun. Naglakad siya ng nakayapak, wag lang akong maibaba. Maya-maya ay naramdaman kong tumigil sa paglakad si Aris. Anong problema, Aris? May lalaki na nakatanaw sa atin. May kasamang asong itim. Nasaan? Ayun sa malaking puno ng anahaw. Kilala mo ba siya? Hindi Baka maniligo lang din yan sa ilog o kaya naman napadaan lang. Pwedeng ganun nga. Iba kasi kung makatingin Parang kakain ng tao. Masyadong seryoso. Huwag mo na lang intindihin. Umuwi na tayo. Gusto ko na talaga makauwi. Sige. Umalis na rin naman siya. Nagpatuloy sa paglalakad si Aris habang pasan-pasan ako. Makalipas ang halos kalating oras na paglalakad, nakarating kami sa aming bahay. Ibinaba ako ni Aris.
Tuloy-tuloy naman akong pumasok sa loob ng bahay. Nakita kami ni inay pero tiningnan lang niya si Aris tapos ay sinundan niya ako sa kwarto. Oh, may masama bang ginawa sa'yo si Aris? Bakit ka umiiyak? Wala po, inay. Siya nga po ang tumulong sa akin para makauwi dito. Kasi sobra na talaga sama ng pakiramdam ko. Kung ganon, anong dahilan ng pag-iyak? Wala po ito, inay. Huwag niyo na lang ako intindihin. Ina mo ko, Roxanne. Pwede mo akong pagsabihan ng iyong problema at mga sikreto. Sinabi mo na nga sa akin ng tungkol kay Romel, hindi ba? Teka nga pala. Nasaan nga pala si Romel at ang kapatid mo? Nandun pa po sa ilog. Naliligo pa silang dalawa at sa pagkakataong ito, alam ko masayang-masaya sila habang kumakain. Magsabi ka sa akin ng totoo. Si Romel ba ang dahilan ng pag-iyak mo? Opo, inay. Ang sakit lang na marinig ko mismo sa kanyang bibig na mahal niya si Roxy. Nagpapatulong pa nga siya sa akin na mapasagot si Roxy. Ganun pala. Ibig sabihin, si Roxy ang mahal niya. Alam ba niyang damdamin mo para sa kanya? Hindi niya alam, inay. Hindi ko na nagawa sabihin kasi siya na ang naunang umamin sa akin ng damdamin niya para sa kapatid ko. Ang kapatid mo, alam mo na bang damdamin niya para kay Romel? Baka naman masyado ka lang nagiging emosyonal. Malay mo naman kung hindi naman siya gusto ni Roxy, di ba? Alam ko po na may pagtingin din si Roxy sa kanya. Nakakita ko sa mga kilos niya. Kaya, naramdaman ko rin yung sakit ng kalooban ni Aris nang tanggihan ko siya. Pero mabuting tao si Aris. Kahit na busted mo na ay patuloy pa rin siyang nasa tabi mo kapag kailangan mo siya. Talagang mahal ka niya, anak. Opo, inay. Sayang nga lang, wala akong maramdaman para sa kanya. Matagal pa kaming nag-usap ni inay hanggang sa lumipas ang mahabang oras at umuwi si Roxy. Inihatid siya ni Romel. Narinig ko ang mga kwento ni Roxy kay inay na nagtatapat na nga ng pag-ibig si Romel. At inamin din ni Roxy kay inay na mayroon din siyang pagtingin kay Romel. Pero hindi niya muna yun tatanggapin. Gusto niyang ligawan muna siya ng matagal ni Romel. Nakatulog ako at hindi na kumain ng hapunan ng gabing yun. Naging mabilis ang paglipas ng araw, nalaman ko na lang na sinagot na ni Roxy si Romel. Siya mismo ang nagkwento sa akin. Akala ko ba patataglin mo muna ang paninigaw niya sa'yo? Bakit ngayon sinasabi mo yan sa akin? Alam ko naman kasi na meron ka rin lihim na pag-ibig sa kanya, Ate Roxanne. Kaya sinasabi ko lang sa'yo to. Nobyo ka na si Romel. Kaya sana wag mo nang pag-interesan. Binabati kita sa iyong tagumpay, Roxy. Hindi ko alam kung kanino ka nakamana ng pagiging makasarili. Ako makasarili? Paano naman ako naging makasarili? Alam mo naman na noon pa eh. May pagtingin na ako kay Romel. Sana ikaw nang umiwas. Sana hindi mo siya pinatulan dahil alam mong mahal ko siya. Ate Roxanne, akong minahal ni Romel. Nagkataon na mahal ko rin siya. Kaya wag mong sasabihin na makasarili ako. Kasi hindi ko siya inago sa'yo. Dahil hindi ka naman niya minahal kahit kailan. Akong nagustuhan niya. Bakit hindi mo yan matanggap? Alam ko naman na hindi mo rin naman talaga gusto si Romel. Gusto mo lang na palagi ako naaagawan. Kasi gusto mo na palagi sa iyong atensyon ng lahat. Palagi ka nakikipagkumpetensya sa akin. Ano ba kayong dalawa? Papasok pa lang ako ay naririnig ko na mga pagtatalo nyo ng dahil lang sa lalaki. Eto kasing si Ate Roxanne. Nagagalit sa akin kasi kami na ni Romel. Inagaw ko daw sa kanya. Hindi naman sila nagkaroon ng relasyon. Kasalanan ko ba kung ako yung niligawan? Kasalanan ko ba kung gusto ko rin si Romel? Yung boses mo, Roxy! Kaharap mo na ako ay sumisigaw ka pa? Palagi kayong nagtatalo! Kasi ang gusto niya palagi nasa kanyang atensyon ng lahat. Roxanne, panganay ka naman. Alam kong makakaunawa ka. Huwag naman na ikaw pang maging hadlang sa kaligayahan ng iyong kapatid.
Anak, darating ang oras na makakakita ka rin ng lalaking para sa'yo. Pabayaan mo na sila. Hindi na ako kumibo. Tinalikuran ko na lang sina Inay at Roxy. Ang totoo ay napahiya ako kay Inay, kaya nahiya na akong lumabas ng aking kwarto. Kahit anong katok niya ay hindi na ako nakipag-usap. Sinabi ko na gusto ko na lang muna mapag-isa. Impit akong umiyak muli hanggang sa nakatulog ako at hindi na naman kumain ng hapunan. Nang sumunod na araw, nagulat ako sa malakas na sigaw ni Aris. Mang Ruben! Mang Ruben! Aris, bakit bang aga-aga sigaw ka na sigaw? Ano bang problema? Roxanne, nandyan bang itay mo? Nandito, sandali tatawagin ko. Oh, eto na pala itay eh. Ano ba problema, Aris? Bakit hinahanap mo ako? Si Aling Sonia po kasi, yung kumadrona. Patay na po siya. Kausap ko lang kahapon Pasigla pa siya. Paanong nangyari at namatay siya? Nabiktima po ng aswang, Mang Ruben. At may karatula po na nakalagay sa ibabaw ng bangkay niya. Kayong tinutukoy doon. Ganun ba? Tayo na nga sa bahay ni Aling Sonia. Sasama ako, itay. Totoo bang narinig ko na patay na si Aling Sonia? Opo, inay. Yung po ang sinabi ni Aris. Sandali lang po at susunod ako kina itay. Nang makarating ako sa bahay ng kumadrona na si Aling Sonia ay marami ng tao roon, Sir Jupiter. Naroon din ang anak ni Aling Sonia na babae na umiiyak dahil sa sindak. Napatingin sa amin ang lahat nang pumasok na kami sa pintuan ng bahay ni Aling Sonia. Paano nga ay may nakatayong malaking karton sa tabi ng bangkay ni Aling Sonia. Sinasabi ng lahat ng mga naroon na maaaring ang aswang na pumatay kay Aling Sonia ang nag-iwan ng karton na yon kung saan nakasulat na isusunod na niyang papatayin ang aking ama. Pero mas magiging masakit ang kanyang paghihiganti. Sinabi rin doon na lahat ng taga-baryo namin ay magbabayad ng mahal sa kanila. Mang Ruben, posible bang ang aswang na pumatay kay Aling Sonia ay kamag-anak ng aswang na napatay natin? Posibleng ganun nga. Kaya kailangan nating mag-ingat lahat. Mapanlin lang ang mga aswang. Alam ko na hindi lang ako ang gusto niyang gantihan. Kung hindi tayong lahat. Kaya kailangan nating mag-ingat. Magsagawa na lang po tayo ng gabi-gabing pagroronda, Mang Ruben. Para kahit papano ay mapigilan natin ang pambibiktima ng aswang. Oo nga, Mang Ruben. Masyado tayong naging kampante noong mga nakarang araw. Akala natin wala nang susunod na mabibiktima ang aswang. Dahil napatay na natin yung isa. Meron na po pala. Sige. Pag-uusapan namin yan ni Kapitan Celso. Ay, may edad na kasi siya, kaya hindi na siya pwede sa mga pagroronda. Kayo na lang pumumuno sa amin sa pagbabantay. Nakahanda naman kami na suportahan kayo. Sige. Yun ang gawin natin. Pero kailangan muna nating maayos ang bangkay ni Aling Sonia. Matulungan natin ang kanyang pamilya para mabigyan siya ng maayos na libing. Uuwi na muna ako, itay. Sige na, Roxanne. Ikaw nang bahalang magsabi sa inay mo, ha? Kaagad akong umalis para iwasan ko si Romel. Napansin pala niya na iniwasan ko siya kaya kaagad niya akong sinundan. Ilang ulit niya akong tinawag. Hindi ako lumingon kaya hinabol niya ako at hinawakan sa braso. Kaya napilitan akong harapin siya. Noon ko nakita na nasa likuran din ni Romel si Aris. Tumigil din siya sa paglakad at pinanood lang kami. Bakit mo ko iniiwasan? Ano bang kasalanan nagawa ko? Wala kang kasalanan. Ako may kasalanan kasi ang tanga ko eh. Umibig ako at umasa sa isang kagaya mo. Nung niyaya mo ako maligo at mag-picnic, akala ko ako talagang dahilan. Yung pala ang kapatid kong gusto mo. Pasensya ka na. Nagkataon lang na si Roxy talagang gusto ko eh. Hindi ko naman gusto na saktan ng damdamin mo. Pero noon pa naman simula, di ba? Hindi ko na pinansin ang mga kilos mo. Kasi ang atensyon ko ay na kay Roxy. Ingatan mo't mahalin ang kapatid ko, Romel. Huwag mo siyang lolokohin. Dahil kapag ginawa mo yan,
Itong itak kong gagamitin kong pampugot sa ulo mo. Oo, Roxanne. Yun ang gagawin ko. Ano pang ginagawa mo dyan, Aris? Halika na! Hatid mo ako sa amin! Oo, Roxanne! Paring Romel, mauna na kami sa'yo. Pare, nakakatakot magalit si Roxanne. Parang si Gabriela silang. Aris! Ihatid mo ba ako o hindi? Nandiyan na! Kaagad nga na lumapit sa akin si Aris. Wala siyang kibo habang naglalakad kami. Alam ko na nakikiramdam lang siya sa akin. Hanggang sa makarating kami sa aming bahay, kaagad akong pumasok at nagtimpla ng kape para sana ibigay ko kay Aris. Pero paglabas ko ng aming bahay, wala na siya. Nakita ko naman si inay na pangiti-ngiti habang nakatingin sa akin. Naiinis ako nang ibaba ko sa pasimano ng aming tindahan ang tasa ng kape. Nay, nasaan na si Aris? Aba umalis na. Nagagalit ka raw kasi kaya hayo nagpaalam na sa akin. Hindi mo naman kasi sinabi na ipagtitimpla mo ng kape. Pambira. Sino nang iinom nitong kapeng tinimpla ko? Sige na, ako na lang ang iinom niyan. Sige po. Ay, siya nga pala sabi ni Itay, maya-maya pa raw siya uuwi. Tutulungan pa nila yung anak ni Aling Sonyang maayos yung bangkay ng matanda. Kawawa naman si Aling Sonya. Malagi mong naging kamatayan niya. Ay makipaglamay tayo sa unang gabi ng burol niya. Malaki ang utang na loob ko sa matandang yon. Siya ang nagpaanak sa akin ng isilang ko kayo ni Roxy. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni inay kaya sa unang gabi ng paglalamay ay nagpunta kami ni na inay at Roxy. Maraming mga kababaryo namin ang nakipaglamay dahil kilalang kumadrona si Aling Sonya. Malalim na ang gabi nang magpaalam sa amin si Roxy na mauuna na siyang umuwi dahil inaantok na siya. Ayaw pa sana siyang payagan ni inay dahil wala naman siyang makakasama sa aming bahay. Si Itay kasi ay naroon pa sa bahay ni Kapitan Celso. Nandito naman si Romel. Siya na lang maghahatid sa akin, Nay. Oo nga po. Pwede ko naman siyang ihatid. Nako, sasamahan ko na lang kayo. Roxanne, ikaw nang maghintay dito sa Itay mo ha. Sabay na kayong umuwi mamaya. Sige po, Inay. Mag-iingat kayo. Oh, Aris, nandito ka na rin pala. Mabuti naman at dumating ka na. Wag mo munang iiwanan si Roxanne ha. Opo, Aling Chayong. Palagi naman po akong nakabantay kay Roxanne. Kaya wala kayong dapat na alalahanin. Nay, tayo na. Inaantok na talaga ako. Gusto ko nang mahiga. Oo na, nandiyan na nga. Ikaw talaga. Para pa rin musmos na kapag naisipan mo at nagustuhan mo, ay gusto mong nasusunod ka agad. Nang umalis na nga si na inay ay sinenyasan ko si Aris na lumapit sa akin. Medyo nag-aalangan pa siya noong simula pero nang makita niya na nakangiti ako sa kanya, kaagad siyang lumapit at naupo. Hindi pa kami nagtatagal na nag-uusap ay nakarinig kami ng malakas na sigawan kaya lahat kami na nakikipaglamay sa pagkakataong yun ay napatayo at napatingin sa iisang direksyon. Di pa nagtagal ay nakita kong humahango si inay na tumatakbo pabalik sa amin. Tulong! Saklolo! Tulungan niyo kami! Nay, ano nangyari sa inyo? Hinarang kami ng dalawang aswang. Nandun sila at kinakalaban ni Romel. Tayo na mga kasama! Tulungan natin sina Romel at Roxy! Dalian natin mga kasama! Sige. Baka kung ano lang nangyari sa kanila! Hayun na mga aswang! Kinakalaban ni Romel! Hoy! Mga impakto kayo! Humanda kayo sa amin ngayon! Mauna ka na, Ate Vicky. Dalhin mo na ang babaeng yan. Paparating na ang mga taong baryo. Tagilid tayo kapag naabutan tayo ng mga yan. Sige, tapusin mo ng isang yan at sumunod ka na sa akin. Halika na babae, sumama ka sa akin. Hindi. Hindi ako sasama sa iyo. Bitawan mo ako. Romel, tulungan mo ako! Romel! Mga walang niya kayo! Saan ninyo dadaling si Roxy? Tatagpasin kong liig mo! Isa kang hangal kung inaakala mong makakaya mo ko.
Hindi sapat ang bilis at lakas mo para labanan ako. Ikaw ang gagawin kong mensahero kay Rowena. Sabihin mo sa kanya na mas masakit ang gagawin kong paghihiganti. Huwag! Huwag mo akong buhatin! Bitiwan mo ako! Buong lakas na binuhat ng aswang si Rommel at inihagis sa lupa. Bumagsak si Rommel sa mismong harapan namin. Naunang tumama ang kanyang balakang kaya hindi kaagad siya nakabangon. Nagkaroon ng pagkakataon ng aswang na makatakas. Yun naman ang pagkakataong dumating si Itay na kasama ang iba pang mga taong baryo. Tulungan niyo ako! Tay! Ate Roxanne! Itay! Sundan natin ang mga aswang! Tinangay nila si Roxy! Tayo na mga kasama! Habulin natin sila! Pakiusap! Tulungan natin ang aking anak! Magdalawang grupo tayo, Mang Ruben! Kailangan mabawi natin si Roxy! Tayo na, Itay! Baka kung ano nang gawin nila kay Roxy! Roxanne! Sumama ka kina Aris! Yung iba sumama sa akin! Apo! Tulungan niyo ako! Tulong! Sa gawin niyo narinig ko ang boses ni Roxy! Tayo na mga kasama! Nang makarating nga kami sa lugar kung saan ko narinig ang boses ni Roxy, nakita ko na nakikipaglaban na sila Itay sa aswang. Nang makalapit na kami sa kanila ay nakita kong nakahandusay si Roxy. Wala na siyang malay. Kaagad naman siyang binuhat ni Aris at isinandal sa isang puno na naroon. Bantayan mo dito si Roxy. Tutulungan ko sina Itay mo. Mag-iingat ka, Aris! Uy, sarap naman pakinggan nun ah. Parang nag-aalala ka sa akin. Oo na, mamaya ka na magpa-cute sa akin. Tulungan mo na lang sina Itay. Hindi ko na kayang lumaban! Nabali na yata ang balakang ko, Roxanne! Sumama ka na kay Aris! Ako na lang magbabantay kay Roxy! Sige, ikaw na ang bahala sa kanya ha. Huwag mo siyang pababayaan ha. Baka maagaw na naman siya ng aswang. Mga kasama! Paligiran natin ang aswang! Ikaw ang pasimuna sa pagpatay sa aming nakatatandang kapatid. Hindi ka namin mapapatawad. Pagbabayaran mo at ang mga taong narito sa baryong ginawa niyo sa kanya. Mga salot kayo na dapat mawala. Marami na mga tao ritong napatay nyo. Pero hindi pa rin kayo tumitigil. Dapat lang kayong mamatay. Ngayong napapaligiran ka na namin, mamamatay ka ng halimaw ka! Susunod ka na rin sa kapatid mo. Pagbabayaran mong ginawa mo kay Aling Sonia. Mga hangal kayong lahat! Hindi ako mahinang aswang gaya ng inaakala nyo! Nagulat kaming lahat nang bigla ay magbuga ng kulay berdeng likido ang aswang. Si Itay ang unang nasapol. Nang tumama yun sa kamay ni Itay ay napaso siya. Nalapnos ang kanyang kamay kaya nabitiwan niya ang hawak na sumpak. Nang makita ko ang ibang mga lalaking naroon din na nasapol ng ibidugang likido ng aswang, nalapnos din ng mga balat. Kaya nang makita ko na susugurin na ng aswang si Itay, kaagad kong dinampot ang sumpak at pinaputok yun. Nagulat ang aswang nang tamaan siya. Masyado kang mayabang. Nakalimutan mong nandito ako. Hindi rin ako mahinang babaeng papanoorin ka na lang habang sinasaktan ang Itay ko. Ngayon natikman mo naman ang bala ng shotgun. Masakit ba? Ha? Hangal ka talagang babae! Sa akala mo may basta na lang akong babagsak. Kahit natamaan mo ako, hindi ako ganun kadaling patayin. Ikaw naman ang papatayin ko! Roxanne! Umiwas ka! Paparating din siya! Pilitin mong makalapit dito sa akin! Narito ang bala! Sige, Itay! Nandiyan na ako! Hindi mo na magagamit ang sumpak na yan. Hindi ko papayagan na makalapit ka pa sa kanya! Hindi mo siya pwedeng saktan! Ako munang harapin mo, halimaw ka! Ah! Isa ka pang pakialamero! Uunahin na kita! Teka, tatamaan mo ako ng samurai mo! Sinabi ko na sa'yo eh! Huwag mong sasaktan ang mahal ko! Lahat ay gagawin ko para sa kanya! Pwes, lalapnusin ko rin ang buong mong katawan! Hangal ka! Ah! Ah! Ang init! Ah! Oh! Anong klase bang halimaw to? Bakit napakainit ang kamandag na ibinubugan niya? Sila ang pinakamataas na uri ng gabunan! Taglay nila ang pinagsamang gamandag ng aswang at kobra! Kaya gano'n siya magbuga ng kamandag! Umuusok ang damit na suot ni Aris kaya bago pa malapnos ang kanyang dibdib ay hinubad na niya ang kanyang damit. Hindi nga ako kaagad nakalapit kay Itay dahil hinarang ako ng aswang. Nang makabawi si Itay, inihagis niya sa akin ang 2 bala ng shotgun.
Kaagad kong nilagay sa loob ng sumpak, kaya nang muli akong tangkaing lapitan ng aswang ay tinutok ko na yon sa aswang. Nagpapagod ka lang, babae. Magagawa mo nga akong sugatan, pero hindi mo ako mapapatay. Malalakas kami mga lahi ng gabunan. Dahil ang buhay at katawan namin ay kagaya ng isang kobra. Kahit tadtad ng sugat, patuloy pa rin kikilos at sasalakay. Hindi ako hangal para ulitin ang isa pang pagkakamali. Hindi na kita titirahin sa katawan. Sa ulo na, hangal ka! Ayos! Bulagta ang aswang, Roxanne! Sabog ang ulo niya! Walang silbi ang lakas ng iyong katawan kung wala ka ng ulo. Anong silbi ng pagiging matapang kung wala ka namang diskarte? Mamatay man ako ay ayos lang. Panalo pa din kami. Anong panalong sinasabi mo? Ayan nga't hindi ka na makabangon. Nagdidiliryo na yata ang aswang na to eh. Ganyan talaga mga aswang. Kahit wala nang kakayahang lumaban at mamamatay na, hindi pa rin sila pumapayag maging talunan. Siya nga pala, nasan si Roxy? Nandun tay, binabantayan ni Romel. Hindi ba dalawa ang aswang? Nasaan na yung isa? Tiyak na tumakas na siya nang makita na nasukol na natin ang kasama niya. Wala pa ring malay si Roxy nang iuwi namin sa bahay. Inihiga siya ni Itay sa papag na naroon. Sobra naman ang pag-aalala namin ni Inay. Pati sina Romel at Aris ay hindi na rin umuwi ng gabing yun. Magdamag naming binantayan si Roxy. Tuloy-tuloy ang naging pagtulog niya kaya naman nakatulog na rin kami sa sobrang pagod at puyat. Pero kinabukasan ay nagising na si Roxy. Nakita namin na nakaupo na siya sa gilid ng kanyang higaan. Nakatulala siya pero patuloy na umagos ang kanyang luha. Roxy anak, huwag ka nang umiyak. Ligtas ka na ngayon. Nandito na tayo sa ating bahay. Oo naman, Roxy. Wala ka na dapat na ipag-alala. Tumahang ka na. Tigtas ka na ngayon. Roxy, mahal. Pasensya ka na ha. Hindi ko sila na kayang harapin. Malalakas silang aswang eh. Pero ang mahalaga ay nabawi ka naman namin. Kaya huwag ka nang umiyak. Anong nangyari kay Roxy? Nakatulala na lang siya. At hindi na nagsasalita. Puro na lang iyak. Gising na pala ang ating anak, Chayong. Kumusta na siya? Oo, gising na siya. Kaya lang nag-aalala ko para sa kanya, Ruben. Nakatulala lang kasi siya at hindi nagsasalita. Patuloy lang ang kanyang pag-iyak. Ha? Eh bakit ganon? At tingnan ko nga. Roxy, anak. Meron bang masakit sa'yo? Nanlalamig ang kanyang buong katawan ni Tay. Pero pinagpapawisan siya. Kanina pa namin siya kinakausap pero ayaw naman niyang sumagot. Nagkaganyan siya dahil hindi na kaya ng kanyang isip ang nangyari kagabi. Natakot siya ng sobra sa aswang na yon. Ang tigas naman kasi ng ulo mo, Roxy. Kung hindi ka nagpumilit na mauna tayong umuwi, hindi sana mangyayari sa'yo yan. Kung naghintay lang tayo ng ilang sandali at nakabalik ang Itay mo, hindi maglalakas loob na sumalakay ang mga aswang na yun kasi marami tayo. Huwag mo nang sisihin ang anak mo. Walang may kagustuhan sa mga nangyari. Alagaan na lang natin siya hanggang sa gumaling siya at manumbalik ang dati niyang sigla. Nay, ipagluto niyo na lang siya ng mga paborito niyang pagkain. Sige, anak. Roxy, magluluto lang ako ng pagkain mo, ha? Kakain ka mamaya. Nanatili lang na nakatulala si Roxy. Walang reaksyon ang kanyang muka. Hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Nakatingin lang siya sa iisang direksyon. Hindi rin kumikilos kahit ang kamay niya. Lumipas sa maghapon ay nanatili siya sa ganoong posisyon. Napansin ko nang gabing ihiga na siya ni Inay sa kanyang papag ay nanatiling dilat ang kanyang mga mata. Hindi pa rin siya gumagalaw kaya nagtataka na kami. Ilang araw pa ang matuling lumipas walang pagbabago sa kalagayan ni Roxy. Dahil hindi siya kumakain ay para na siyang may sakit kahit nakatulala. Pumayat na rin siya at pumangit. Nang mamalengke ako ay nakita ko si Romel.
Anong nangyari sa iyo, Romel? Bakit hindi mo dinadalaw si Roxy? Marami kasi akong ginawa ng mga nakaraang araw, Roxanne. Kaya hindi na ako nakadalaw kay Roxy. Nagtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung meron silang nalalaman sa ganung kalagayan ng kapatid mo. Maraming ginagawa o sadyang umiiwas ka lang kasi ganun ang kalagayan ng kapatid ko? Mabuti nilang pala't hindi ikaw naging karelasyon ko. Kung nagkataon pala na ako nasa kalagayan ni Roxy, ganyan din ang gagawin mo? Bahala ka kung ayaw mo akong paniwalaan. Basta ako mahal ko ang kapatid mo. Hindi ko man siya nadadalaw ngayon. Hindi naman ako tumitigil sa paghahanap ng lunas para sa kanya. Sinungaling ka. Iba nakakita ko sa mga kilos mo. Unti-unti mo nang nilalayuan yung kapatid ko. Pero kung tutuusin, ikaw may kasalanan kung bakit siya nagkaganon eh. Kasi mahina kang lalaki. Palalampasin kong ginagawa mong pang-iinsulto sa akin ngayon. Pero darating ang araw na mapapatunayan ko na mali ang lahat ng iniisip mo. Diyan ka na nga. Si Romel yun, hindi ba? Oo, siya nga. Walang iyang lalaking yon. Porke ganun ang kalagayan ni Roxy di na dinalaw. Tapos sasabihin mahal si Roxy. Sinungaling. Tayo na nga umuwi. Sige, ako na magdadala ng mga pinamili mo. Kung nagkataon na ako nasa kalagayan ni Roxy, ganun din ba yung gagawin mo ha, Aris? Aba hindi ah. Lalo kitang aalagaan at dadalawin araw-araw. Kahit ayaw mo sa akin, gagawin ko pa rin yun. Alam mo kung bakit? Bakit? Kapag tulala ka na at walang pakialam sa mundo, hindi ka na magagalit sa akin. Kahit alagaan kita at bantayan oras-oras, hindi mo na ako ipagtatabuyan. Kahit hindi ka kumibo, malaya akong masasabi sa'yo na mahal kita. May katwiran ka nga. Kasi kapag ganun ang kalagayan ko hindi ako may inis sa anumang gawin mong pagpapakyut. Napatawa na lang si Aris sa sinabi ko. Natawa na rin ako. Tinampal ko pa siya sa balikat at habang pauwi kami ay masaya kaming nag-uusap. Ewan ko pero naramdaman ko na hindi na ako naiinis kay Aris. Parang natatanggap ko na ang mga kilos niya lalo na ang pagpapakyut niya kung minsan. Siguro nga ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya, Sir Jupiter. Kaya hindi namin namamalayan na nakarating na pala kami sa aming bahay. Nang maghapong yon, tinulungan pa ako ni Aris sa tindahan. Nang sumunod na araw, Dali na kaya natin sa ospital ang anak mo, Ruben. Talagang nag-aalala na ako sa kanya eh. Sige, yan nga din ang naisip ko. Payat na siya. Tay, dapat kasi hindi na natin pinaabot sa ganitong kalagayan ni Roxy. Dapat dinala na agad natin siya sa doktor. Abay malapit na mag-isang linggo. Akala ko kasi makakabawi siya agad. Akala ko bunga lang yan ng sobrang takot. Hindi pala. Magandang araw po, Mang Ruben. Aling Chayong. Hindi po doktor ang kailangan ni Roxy. Kung hindi albularyo. Anong ibig mong sabihin, Romel? Ilang araw kang hindi nagpakita dito pagkatapos ngayon ng ganyan sasabihin mo? Gusto mo na ba talaga mamatay ang kapatid ko? Nagganap ako ng kasagutan sa mga nangyari kay Roxy. Kagaya ng sinabi ko sa'yo. Hindi ko siya maaaring pabayaan kasi mahal ko siya. Mang Ruben, isa kayong manunugis ng aswang. Bakit hindi ninyo naisip na baka hindi pala ito ang tunay na Roxy na inyong anak? Anong ibig mong sabihin hindi siyang tunay kong anak? Natatandaan niyo ba yung ginawa ninyo kay Aling Carmen para patunayan kung normal siyang tao o aswang? Yun ang gawin natin kay Roxy. Dahil may manggagamot akong napagtanungan. Subukan daw natin yun. Anong palagay mo sa anak ko, Romel? Aswang! Hindi po ganun, Aling Chayong. Ayon sa manggagamot na nagsabi sa akin, ang mga aswang ay matalino, lalo na ang mga gabunan. Hindi lang ang patay ang nakakaya nilang palitan, pati ang buhay na tao. dahil sa sinabing yun ni Rommel, nagdesisyon si Itay na sundin ang nakasanayan niya para tiyakin kung aswang o normal na tao ang kaharap. Nilagyan niya ng asin ang kamay ni Roxy. Nagulat kaming lahat nang magbago ang anyo ni Roxy. Naging puno ng saging na may nakalagay na 2 dahon. Kaagad siyang tumumba sa papag na naroon.
Napasigaw ng malakas si inay, bigla siyang umiyak. Kung gano'n ay napaniwala nga tayo ng mga aswang na nabawi natin si Roxy. Gumamit sila ng puno ng saging para gayahin ang anyo niya. Kung ganon, nasaan ang anak ko? Nakuha siya ng aswang at sa palagay ko'y patay na siya sa mga pagkakataong ito. Pero ang sabi po ng manggagamot na nakausap ko, hindi po siya basta papatayin ng aswang na bumihag sa kanya. Papahirapan muna siya hanggang sa manghina at magkasakit. Tsaka po niya papatayin at kakainin. Matagal na akong nakikipaglaban sa mga aswang. Pero ito ang unang pagkakataong nangyari ito. Sa mismong pamilya ko pa. Ang walang hiyang mga aswang. Nalansin nila tayo. Dalhin po natin sa manggagamot ang saging na ito. Siya ang magtatawas para malaman natin kung saan niya dinala si Roxy. Huwag na tayong lumayo pa. Si Kapitan Celso ay dati ring manggagamot. Tumigil lang dahil matanda na. Pero alam kong sa ganitong gipit na sitwasyon, matutulungan niya tayo. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Pumunta na kayo kay Kapitan Celso. Kailangan niyong mailigtas si Roxy. Kailangan niyo siyang mabawi sa mga aswang na yon. Wala akong pakialam kung buhay pa o patay na. Ang mahalaga ay mabawi niyo siya. Wala na nga kaming oras na inaksaya. Dinala namin kay Kapitan Celso ang puno ng saging. Inihigayon ni Itay sa lamesang naroon. Ipinaliwanag niya kay Kapitan Celso ang mga nangyari kaya naman noon din nagsagawa ng pagtatawa si Kapitan Celso. Pigil ang aking hininga habang pinapanood ko ang pagtatawas. May ningas ang kandilang pula habang ipinapatak sa tubig na nasa palanggana. Nasa ilalim ng tubig ang larawan ni Roxy. At matapos ang mahabang orasyong binanggit ni Kapitan Celso, kinuha niya ang larawan ni Roxy at idinikit sa puno ng saging. Tapos ay muli niyang tiningnan ng tubig sa palanggana. Buhay pa ang anak mo, Ruben. Bihag siya ng isang aswang na naninirahan sa isang mataas na lugar. May 2 kubo akong nakikita. At sa isang kubo ay naroon ang anak mo. Ay hindi, 2 sila. May batang babae pa akong nakikita. May batang babae pa siyang kasama doon, Kapitan Celso? Oo, pareho silang may nakataling kadena sa mga paa. At, teka, baka ito yung dalagitan na nawawala. May nagpunta kasi dito na mag-asawa na nagsasabing nawawala ang kanilang anak. Kung mataas na lugar ang tinutukoy nyo, baka yung burol sa dulo nitong baryo natin yon. Kung ganon, kailangan na natin kumilos habang sikat pa ang araw. Ay mag-iingat lang tayo. Dahil ang aswang na yon, kagaya ng alam na natin, ay talagang malakas at mabagis. Katulad din po ba siya ng gabon ng napatay namin? Na may taglay na kamandag ng kobra, Kapitan Celso? Oo, kaya mag-iingat kayo. Kapag nakagat niya kayo, ay tiyak na mamamatay kayo dahil sa kamandag na iyo. Tayo na. Salamat sa tulong, Kapitan Celso. Nang umalis kami sa bahay ni Kapitan Celso at umuwi sa amin, naabutan namin na naroon na din si Aris, Sir Jupiter. Nang makita niyang naghahanda na si Itay para hanapin si Roxy, kumuha na rin siya ng armas sa kanila. Nang paalis na kami, saka ko lang muling naisip ang mga sinabi ko kay Romel, kaya nakakahiyaman ay lumapit ako sa kanya. Pasensya ka na sa mga sinabi ko, ha? Nagkamali ako na akala. Hindi ko pinaniwalaan yung mga sinabi mo. Ayos lang yun. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas natin si Roxy. Mabawi natin sa hangal na aswang na yun. At kapag nakita ko siya, ay gugutay-gutayin ko siya kahit magsakripisyo pa ako ng buhay. Magbabayad siya ng mahal. Dalhin mo ang binditadong itakatasin, Roxanne. Magsuot din kayo ng makapal at matibay na jacket para pamproteksyon sa laway ng aswang na ibubugas sa atin kung sakali. Sige po, Itay. Mang Ruben, nakahanda na po ako. Sasamahan ko kayo. Kahit saan man tayo makarating. Tama po si Aris. Para kay Roxy ay gagawin namin ang lahat. Merong mga tao sa labas. Lahat sila ay armado. Tutulong din daw sila sa paghahanap kay Roxy. Mabuti yan para makasiguro tayo
na hindi na makakatakas ang aswang na yon. Aalis na po kami, Inay. Mag-iingat kayo, Roxanne. Gusto kong makabalik kayo dito ng ligtas, ha? Opo, Inay. Babawiin namin si Roxy. Buhay man o patay. Ibabalik namin siya dito sa atin. Niyakap ako ng mahigpit ni inay. Ramdam ko ang malakas na kabog ng kanyang dibdib dahil sa pag-aalala. Muli ay umiyak siya kaya nangilid na rin ang luha ko sa mga mata. Bago kami umalis, sinalikan ko sa pisngi si inay. Nang lumabas kami ng bahay, naroon na nga ang mga kalalakihan na sasama sa amin sa paghahanap kay Roxy. Lumakad na kami papunta sa Burol. Medyo malayo yun kasi nga ay nasa dulo pa yun ng aming baryo. 1 oras pa ang nilakad namin bago makarating sa pinakapaanan yun. Kaagad na natanaw namin ang makapal na kakahuyan patungo sa Burol. Mga kasama, papasukin natin ang kakahuyan na yan para makakyat tayo sa burol. Maging maingat sana tayong lahat dahil ang lugar na ito ay balwarte ng mga aswang. Hindi natin alam kung ilan silang nakatira dyan. Nakahanda na po kami, Mang Ruben. Dinala ko na rin po ang baril ni Itay para makalaban tayo sa aswang kahit nasa malayo tayo. Hindi tayo dapat maghiwa-hiwalay. Magkakaroon ng pagkakataon ng aswang na salakayin tayo. Kapag marami tayo, tsak na mag-aalangan siya. Tayo na, mga kasama! Sinimulan nga naming pasukin ang kakahuyan. Doon pa lang ay nakaramdam na kami ng kakaibang aura sa paligid. Dahil sa dami ng malalaking puno na mayroong makakapal na dahon ay kulimlim na ang paligid. Ramdam din ang lamig ng simoy ng hangin. Naging matalas ang aming mga mata dahil malalakas ang huni ng mga ibong naroon. Paminsan-minsan nakakarinig kami ng tilaok ng mga labuyong manok sa gubat. Nagpatuloy kami sa pag-akyat sa burol hanggang sa makasalubong namin ang isang malaking asong itim. Mang Ruben, may malaking aso. Sa tingin ko ay aswang yan ang tagabantay dito, kaya humanda kayo. Huwag kang magpapaputok, Romel. Baka mabulabog ang mga aswang sa ibabaw ng burol. Hindi na natin sila maabutan. Sige po. May dala na naman akong itak. Mag-iingat kayong lahat. Papasugod ng aswang. Sibatin niyo! Ang bilis niyang kumilos. Hindi tinamaan ang mga sibat. Nawala siya, Mang Ruben. Teritoryo nila to. Maraming puno at damo na pwede nilang pagtaguhan. Kaya talasan nyo ang inyong paningin. Ayun siya, mga kasama! Tumalon sa mga kapal na damo! Manong Jaime! Umilag ka! Nasa likuran mo, aswang! Matapos na makagat nga ng aswang si Manong Jaime ay muli itong nagtago at tumalon sa likuran ng malaking puno. Nang sundan namin sa likuran ng puno, hindi na namin naabutan. Kagaya ng dati ay naglaho na naman siya. Tanging ang mga angil niya ang naririnig namin kaya nag-utos si Itay sa lahat na magdikit-dikit kami at magtalikuran para makita namin ang aswang kahit saang direksyon yon manggagaling para sumalakay. Kaagad namang sumunod ang lahat. Matagal kaming nakiramdam pero nakahanda kami anumang oras na lumabas ulit ang aswang. Hanggang sa bigla siyang tumalon at bumagsak sa harapan ni Aris. Huli ka, aswang! Tikman mo ang talim ng samurai ko! Yeah! Natabahan ko siya! Kaya lang, nagtago ulit! Nasapol mo, pare. Maganda yan. Hindi na siya makakatakas sa atin ngayon. Kahit saan siya magtago ay masusundan na natin dahil sa patak ng dugo niya. Sa likuran ng puno ng banaba. Doon siya nagpunta. Paligiran niyo na ang lugar na yan nang hindi na siya makatakas pa. Huwag niyo nang bigyan ng pagkakataong lumaban! Ako ang papatay sa iyong walang yaka! Sige pare, pagtulungan na natin yan! Nang makita ni na Romel at Aris na tumama sa aswang ang mga sibat na pinakawalan ng mga tao, hindi na nila yon binigyan ng pagkakataong makabawi pa. Tinaga nila ang aswang sa mismong leeg niyon hanggang sa mapugot ang ulo. Para matiyak na hindi na yun makakabawi nang bumulagta ang aswang ay napansin ni Itay
ang malaking ibong itim na lumipad palayo sa amin. Alinti ka na! Baka alaga ng aswang ang ibong yun! Jack na magsusumbong na yun sa kanila! Anong gagawin natin, Itay? Magmadali na tayo mga kasama! Ang aswang na yan ay bantay dito kaya natitiyak kong hindi na malayo dito ang kuta nila! Malapit na nga tayo sa tuktok nitong burol, Mang Ruben. Ayun na ang kubo na sinasabi ni Kapitan Celso, Tay! Magdalawang grupo tayo. Yung iba pasukin ng isang kubo. Yung iba ay sumama sa akin para pasukin ang ikalawang kubo. Mag-iingat tayong lahat! Aris, sumama ka sa akin. Romel, samahan mo si Itay. Tapos yung ibang tao maghati na kung saan kayo sasama. Sige, tayo na! Ganoon nga ang ginawa namin. Naghati kami sa dalawang grupo. Halos sabay-sabay kaming lumapit sa dalawang kubo na yari sa kawayan, pawid at kugon. Pinaligiran namin ang kubo. Isa sa mga kasamahan namin ang dumikit sa dingding ng kubo para sana silipin kung may tao sa loob. Pero nagulat kaming lahat nang lumusot doon ang kamay ng aswang. Hinablot dito papasok sa loob ng kubo ang lalaking kasama namin, kaya nang mawasak ang dingding ay luwantad na isang malaking gabunan ang naroon. Galit na galit nang umangil. Kinagat niya sa leeg ang kasamahan namin. Naputol ang leeg niyon kaya sa galit ng mga tao ay sinalakay na ang gabunan. Pero malakas at mabagsik ang aswang. Kung hindi ka basta tatabla ng itak, bubulagin mo na kita. Saluhin mo ang asin! Ah! Magaling ka talagang mag-isip, Roxanne! Hindi na siya makakita! Nahilam na ng asin ang mga mata niya! Napapaso siya! Pagkakataon na natin ito mga kasama! Tapusin na natin ang halimaw na yan! Sige! Samantalahin na natin ang pagkakataong yan! Na hindi siya nakakakita! Patayin na natin ang halimaw na to! Ang galing mo, Aris. Ang tapang mo rin pala. Dapat ay mo aswang. Siyempre, nandiyan ka eh. Alam nga namang pabayaan kita. Teka. Si Roxy yun, di ba? Yung walang malay. Oo nga. Siya nga nasa loob ng kubo. At may kasama siyang bata. Tulungan niyo po kami ni Ate Roxy para niyo na pong awa. Dasan ang aswang na bumihag sa inyo? Bakit ganyan ang kalagayan ni Roxy? Nasa kabilang kubo ang isang aswang. Yung napatay niyo ay bantay dito. Si Ate Roxy po, nawalan po siya ng malay kasi kinagat na siya ng isang aswang. Diyos ko, kinagat ng aswang si Roxy. Roxy, gumising ka. Roxy! Ate Roxanne, ikaw nga. Dumating ka para iligtas ako. Oo, nandito kami ni Itay, pati sina Aris at Romel. Sumama para iligtas ka. Halika na, iuuwi ka na namin. Sige ate, pero tapusin muna natin ang kasama ng aswang na si Mamerto. Gusto ko makaganti sa ginawa niya sa akin. Palagay ko, natagpuan na siya ni Namang Ruben. Nagkakagulo na sa kabilang kubo. Kaya halika na, Roxy. Kaya mo pa bang lumakad? Ate Roxanne, pagkasabi kina inay at itay, mahal na mahal ko sila. At sana ate, huwag ka na magsalita, Roxy. Kapag nakauwi na tayo, dadalik ka namin sa doktor. Hindi ko na kaya, Ate Roxanne. Roxy! Sana patawarin mo ko sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Pagkasabi na rin kay Romel, mahal ko siya. Roxy! Roxy, gumising ka! Roxy! Bakit hindi ka lumaban? Bakit iniwan mo kami? Nang lumabas kami ng kubo ay nakita namin na nagkakagulo na ang tao. Kalaban nila ang napakalakas na aswang na si Mamerto. Kahit napapaligiran na ng mga tao at marami ng sugat sa katawan ay patuloy pa ring lumalaban. Natigilan lang lahat nang lumapit kami at makita nilang patay na si Roxy habang kalong ni Aris. Itay! Romel! Patay na si Roxy! Pinatay siya ng aswang na yan! Patay ng kapatid mo! Masakit, hindi ba? Ganyan din ang naramdaman ko ng patay ninyo, aking mga kapatid. Kaya ngayon, amanos na tayo.
Hindi pa tayo amanos! Dahil pinatay mong babae mahal ko, papatayin din kita! Uubusin ko sa katawan mo ang bala ng baril ko! Yeah! Paulit-ulit na binaril ni Romel ang aswang na si Mamerto. Tumama ang lahat ng bala niya sa katawan yun, kaya nang bumagsak yun ay kaagad na nilapitan ni Romel para sana barilin yun sa ulo, pero kagaya ng sinabi ng isang ahas ay ganoong klase si Mamerto. Tadtad na ng tama ang katawan pero buhay pa rin. Bago pa makalapit si Romel ang baril ay nasunggaban na siya ng aswang, na agaw ang baril niya at kinagat siya sa lieg. Gusto mong makasama ang mahal mo? Pues, magsama kayo sa kabilang buhay. Ha! Isakripisyo mo ang buhay mo. Wag! Romel! Tumaya ka sa kanya! Romel! Uli na ang lahat. Wala na siyang buhay. Katapusan mo na din! Halimaw ka! Tumama sa mukha ni Mamerto ang bala ng sumpak ni Itay. Sumambulat ang ulo niyon, kasunod ay bumagsak yun sa tabi ng bangkay ni Romel. Makalipas ang ilang sandali ay bumaba na kami ng burol. Dala ang bangkay ni na Romel at Roxy. Halos panawan ng ulirat si inay nang malaman niya ang nangyari. Sobrang sama ng loob niya habang yakap ang bangkay ni Roxy. Dahil malayo kami sa bayan, naisip ni na inay na huwag nang paimbalsamo sina Romel at Roxy. Isang araw lang silang pinaglamayan at inilibing na namin sila. Kahit masakit sa loob, tinanggap na namin yon. Roxanne, isasama ko na dito mga magulang ko, ha? Ano naman ang gagawin niyo dito? Mamamanhi ka na kami sa inyo para mapakasalan kita. Sinagot na ba kita? Hindi pa nga pero alam ko naman na mahal mo din ako, di ba? Gusto kong malaman kung payag ka na. Oo na nga. Lakasan ng loob mo, ha? Porke alam mong mahal na kita. Sa tuwa ni Aris, niyakap niya ako ng mahigpit. Nagkasundo nga ang aming mga magulang na ipakasal kami. Naging masaya naman ang aming kasal ni Aris. Bumukod na rin kami ng bahay dahil mayroong lote na ibinigay sa amin ang isa sa naging ninong namin. Isang buwan lang ang nakalipas ng isang gabi ay magulat ako nang makita kong nakatayo sa likuran ng puno si Roxy. Akala ko ay namamalikmata lang ako pero hindi pala. Binabati kita sa pagpapakasal niyo ni Aris. Roxy? Buhay ka? Oo, Ate Roxanne. Pero paano nangyari yun? Wala ka ng pulso ng ibaba ka sa burol. Kayong dalawa ni Romel, patay na. Binuhay kami ng kamandag ng aswang na humalo sa aming dugo. Kaya ngayon, ay hindi na kami mga normal na tao. Mga aswang na din kami na gaya ni Mamerto. Pero kahit ganito na kami, ay sisikapin pa rin namin maging asal tao. Siguro ay magpapakalayo-layo na lang kami. Doon kami titira sa lugar na pwede sa aming dalawa. Sa'yo lang kami nagpakita para ihabilin sina inay. Siguro, ito na rin ang huli nating pagkikita. Ate Roxanne. Matapos akong yakapin ni Roxy, umalis na sila ni Romel. Naglaho na sa dilim ng gabi. Sinikap kong ilihim ang aking natuklasan. Ayokong madungisan ng masama ang pagkakakilala nila sa aking kapatid. Mula nga noon, hindi na kami nagkita pa. At yan po ang aking naging karanasan sa mga aswang, Sir Jupiter. Kung mapili niyo po ang aking sulat at mabigyang buhay ito sa inyong channel, magpapasalamat po ako ng marami. At sana din ay magustuhan at kapulutan ng aral ng mga tagapakinig natin na ang kadugo at kapamilya ay dapat mahalin at tanggapin anuman ang mangyari. God bless po sa lahat. Maraming salamat.